Hello everyone! Welcome back to my terrace garden. Itong araw na to, mag-rainy days tour tayo. Dahil nakikita ko ang aking mga plant ngayong rainy days. May ngayong dog. Nakikita ko mga plants ko ngayong rainy season. Sobrang nag-overgrown na sila. Kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano sila kalusog ngayong tag-ulan. O, di ba? Muntik pang nagkamali na tag-araw. Kasi ibang-iba nung pinakita ko sa inyo sa iba kong channel kay Lola Move na tag-araw. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon kasi siguro isa din kayo sa matutuwa gaya ko. Kasi sobrang lalaki na sila. Kailangan na ulit magputol para meron tayo ulit ipapamigay. Yung pinagputulan natin ay ipopropagate natin yun para meron tayo ipamigay. Pag may gustong bumili, di pagbili natin, di ba? Pero bago ang lahat, ako nga pala si Lola Emma ng Going Green Dasma channel na laging nagpapakita sa inyo sa aking mga paghahalaman lalong-lalo na sa propagation. Kaya ito, umpisan na natin. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. I-like na rin. Umpisan natin dito sa ating Philodendron mayoy. Itong Philodendron mayoy na to, ito yung pinaka-mother plant. Pakita mo naman na po. Yan, ito yung pinaka-mother plant. Pero medyo siya yung nahuling lumaki. Kaya tingnan naman ninyo, lumagpas na siya dyan. Yan, hanggang dito na. Tapos, ang baby ni Philodendron mayoy, ito siya. Pakita ko din sa inyo. Ito ang Philodendron mayoy natin. Ayun, tingnan naman ninyo kung saan-saan nang umabot. At apotig na pakuhanan hanggang baba. Ayan. Nakapasulang yan. Dahil nasa second floor, terrace garden tayo. Ayan. Tapos ito naman yung ating tea plant na pang-indoor. Ayan. Tingnan nyo naman, ang lago-lago niya. Pang-indoor natin ito. Yan. Tapos, punta na tayo dito. Dito na tayo. At ito naman yung aking nakapaso na pechay. Pero masuli kong itinanim ito. Parang 2 days pa lang. Galing doon sa aking nakapaso na sili. Tinanggal ko lang doon. Tapos, ito naman yung ating spider plant na naghingalo nung summer. Pero dahil umuulan-ulan na, naaanggian siya sa kinaroroonan niya, ayan, nausbong siya ulit. Ito naman ang ating Lourdes. O, di ba dati, nung tag-araw, medyo naglungkutan sila lahat. Pero ngayon, ayan, nasasaya na nila. Ito naman yung ating money plant. Bigla siyang lumusog. Alam niyo ba na pang-indoor ko din ito. Ayun, hindi ko na siya mahugot doon sa kwan. Ayan, naka-growing pot lang yan. Hindi ko na mahugot kasi lumaki na siyang bigla. Ayan. Ito yung ating sili panigang. Kailan lang pinitas ko ito. Na-post ko naman ito, short video. Ayan. At yung pechay, kung saan ko kinuha yung una kong pinakita, ayan, galing dyan sa baba. Ililipat pa natin yung pechay na yan. At saka papaya. So, okay. At dito muna tayo sa mga anthuriums. Ayan. Tingnan nyo naman ang ating anthurium. Ito yung sinasabi nila na pink series. Pero hindi pa nila nalalagyan ng pangalan to. Hindi ko pa nalalagyan ng pangalan. Kasi nga, ayan, medyo late bloomer siya. Kung napapansin nyo ang kanyang dahon, ang laki niya na mula nung nag-rainy season at nagkaroon siya ng maraming variegation. Oh. Tapos tingnan niyo yung bago niyang foliage na patubo pa lang, ang ganda-ganda. Ayan. Ayan siya. So, ito si Anthurium na pink series. Punta naman tayo dito sa isa. Ito naman, yung sinasabi nila na yellow. Pero nung tag-araw nga, dahil meron nga tayong bubong dito, pag minsan-minsan uulan, hindi siya nauulanan. Sabi naman nila, ito yung yellow series. Yellow series siya, pero konti lang yung variegation. Ayan naman, meron naman dito.
Ayan, meron naman dyan. Meron naman. At ito yung medyo tinamaan ng tag-araw. Kasi may namatay siyang dahon. Yan. Hopefully, gaganda din yan. Tapos ito yung climbing anthurium. Ayan. Ganda, di ba? Ayan, ipakita ko kasi against the light na tayo. Ito yung si anthurium. Ano ba ito? Polydistum? Ayan. Yun siguro. Paki-comment down below na lang kung ano nga ba talaga tawag dito sa anthurium na ito. Ayan, bigay lang ito sa akin ni Pastor Olaes. Ayan, thank you Pastor. Yan. Napalaki ko na siya. Tapos dito naman tayo sa ito, yung ating cardboard. Yung ating anthurium cardboard. Yan, dito. Ipapakita ko. Oh, nung tag-araw din siya, medyo tinamaan siya ng tag-araw. Pero sa ngayon, nakita naman ninyo, ayan, ang ganda-ganda na. Oh. Siya naman yung sabi nila na neon cardboard. Foliage sa anthurium din tayo. Foliage sa anthurium din ito. Dito tayo sa black anthurium. Bubuhatin ko na lang kasi against the light na tayo. Ito naman ang black series natin. Ito, yan. Yan, si anthurium black series. Nagbulaklak kasi ito, kaya naman tinanggal ko yung bulaklak para magkaroon ulit ng dahon. Ayun, isa din siya sa tinamaan ng tag-araw. Ayan. Kaya ito si black series. Ito naman yung isa natin. Ayan, oh. Oh, tingnan nyo. Ang laki-laki at ang dami niyang bulaklak. Hinayaan ko na nga lang. Tapos nung bumagyo, nabali itong isang dahon. Ayan, nabali yung isang dahon niya. Tapos may bulaklak sa ilalim. Hopefully naman, mabuhay lahat itong mga bulaklak na ito at magiging seeds sila. Kaya ito, inaalagaan ko siyang maiki. Ayan. Ang laki-laki niya, ang lusog-lusog niya, kaya hinayaan ko na lang siyang magbunga at magbulaklak. Sana nga mabuhay yung mga bulaklak niya. Ayan siya. Tapos dito na tayo. Dito naman, ito na si radicans. Alam niyo ba na ito si radicans? Nung manggaling ito kay Pastor, ay nagbubulaklak at iisa lang. Pero nung muntik siyang mamatay, at naayos ko naman, nagiging dalawa na yung puno at naging malusog nung magtag-ulan. Kaya tuwang-tuwa ako at nung nagka-rainy season o naging tag-ulan na, ay lumusog yung kanyang mga dahon. Ayan. Iba talaga pagka natatalsikan ng ulan ng ating mga halaman. At ito naman, si anthurium Big Ben. Tignan nyo si Big Ben, nagbubulaklak na din. Hindi ko nga alam kung tatanggalin ko yung bulaklak kasi nga liliit yung mga dahon pag may bulaklak o bunga ang ating mga halaman. Ang laki-laki na rin ni Big Ben. Galing ito sa Tina's Garden sa kay Denny, yung aking friend, anak ng aking friend. Tapos dadako tayo ngayon dito sa aking mga pinagmamalaking. O, tingnan naman ninyo, nagiging malaki na rin siya dahil nagtag-ulan. Ito naman si ating, ang laki-laki na niya na marble, potas. Muntik ko na malimutan. Ang laki na niya si marble. Ayan. Tapos, ito naman si Manjula. Ito naman si Manjula. Ayan. Tingnan naman ninyo, ilang beses ko na dinagdagan ang kanyang pole dahil nga tumataas ng tumataas at hanggang sa floor na yung mga dahon pagka ganyan na okay lang apo hanggang doon. Nakapaso din ito syempre, nasa second floor tayo. Oo. Yan. Kaya lumalaki din siya.
habang tumatagal, tumataas siyempre yung kanyang pole dahil dinadagdagan ko ng dinadagdagan. Okay. So, dito tayo kay itong Monstera tetrasperma na ito. Alam niyo ba na tatatlo ang dahon noon nung nabili ko ito ng sobrang murang halaga. Kaya bumibili lang talaga ako ng mga maliliit na Monstera at saka Philodendron. Okay. Dito naman tayo sa ating plant box dito. Hindi ko pa naaayos pero syempre papakita ko pa rin sa inyo. Ito yung ating neon pothos na pang indoor. Inilabas ko lang siya kaya nandyan lang siya na nakalapag. Aayusin din natin yan at i-video ko. Kasi papalitan ko na yung lupa kasi medyo hindi na maganda. O, ito naman si ating variegated pearl marks. Ayan siya. Medyo gumanda na siya. At ito naman si... Ayan na. Oo, tingnan nyo naman. Nagsusurvive naman sila kahit na tinamaan sila ng tag-araw. At ito yung pinagputulan ko. Yan siya. Tapos, pupunta tayo dito. Ito naman yung aking mga evergreen, Chinese evergreen. Yung bigay sa akin nung nag-vlog ako kay Tina's Garden. At ito, yung makaluma ko na Chinese evergreen. Yan na lang ang natira. Tapos, ito naman, galing sa lola ng aking apo. Ayan. Tapos, yan naman yung aming 14 years old na pusa. At yan naman yung aking pang-indoor na orchids. Nung nawala yung orchids, ay nilabas ko na. Tapos, ito naman yung aking binonsai na pang-indoor din na jade plant or jadelet. Ito siya. Ito naman, yung aking pechay ngayon sa paso. Ito yung pechay na yan. Ang ganda na, di ba? Malapit na siyang i-harvest. Ang lalaki na ng dahon. Tingnan niyo yung kamay ko. At yan, meron tayong pang-indoor na aloe vera. Yan yung aloe natin dito sa Pilipinas. Tapos, ito yung propagation ko na Black Prince rubber tree. Ito na siya. At saka, ito din yung propagation ko na lemon lime rubber tree. Ayan, medyo okay na siya. Ating balimbing. Sino sa inyong nakakakilala ng balimbing? Ayan, may balimbing ako dito sa taas. Ayan, ang ganda, di ba? Nagbubunga at marami na siyang bulaklak. Ito kahit na nakapaso lang ito, ay nagbubunga ito ng marami. Ayan, sa totoo, nakapaso yan. Kaya may paso ako na bago dyan dahil paglilipatan ko, dahil nga naliitan niya na yung kanyang paso. At ito naman yung ating Brazilian cherry na gagawin natin bonsai. At saka ito pa. Ito naman yung ating bignay. Sino sa inyong nakakakilala ng bignay? Ayan, may bunga na siya, oh. Ayan, yung ating bignay. Bignay. Hindi ko alam ang English niyan, sorry. Ito naman mga philodendrons ko na ito ay hindi masyadong nauulanan dahil meron net. Mag-aalis na pala ako ng net kasi tapos na tag-araw. Itong mga philodendron natin, itong bilitay natin na ito, ang laki-laki na, kaya kailangan na rin alisin dyan. Meron siyang polycarbonate, kaya sila ay hindi nauulanan. Pagka umuulan, maliban na lang kung bumabagyo at mauulanan talaga mga yan. At ito yung ating mga foreveries o kaya silver squill. Yan. Tapos ito yung ating propagation naman na variegated Hoya kerrii. Tapos, akyat ako po, hawakan mo. Ayan, tignan naman ninyo.
itong ating bilite. Oh, yan. Tapos ito naman si Queen Elizabeth. Medyo naligaw na yung kanilang mga ugat. Kung saan-saan na dumaan yung kanilang mga ugat. Tignan nyo. Oh. Yan. Tapos ito si ating Syngonium albo. Ayan. Overgrown na rin siya. Kaya nga mag-rainy season. Rainy season plant tour tayo. Dahil overgrown na sila lahat. Ayan. Kailangan na talagang mag-propagate at putulan sila. Okay. Ang taas na natin. Ayan na. Ito na si Black Cardinal natin. Ang laki-laki na din. Ito si Black Cardinal natin. Kailangan na rin natin siya i-propagate kasi tignan nyo naman ang kanyang puno. Yan. Okay lang, ganyan ka lang kalayo. Yan, tignan nyo yung kanyang puno. Ang haba-haba na. Tapos ang ganda ng pagkaka-black niya, oh. Yan. Queen Elizabeth. Ang laki-laki na rin niya. Tignan nyo naman. Kailangan na rin siyang i-propagate. Okay. Ayan, si Queen Elizabeth. Ito yung aking coleus. Ayan. Kailangan na rin i-propagate ito. Pag nagtanim tayo ng coleus plant, o tinatawag natin na mayanas dito sa Pilipinas, kailangan masipag tayong mag-propagate dahil sila mabilis silang lumaki, mabilis din silang mag-mature. Kaya kailangan magaling tayong mag-propagate sa kanila. Okay. Lapag na natin yan. At ito pa, mga coleus plant natin. Iba-ibang varieties na propagate ko na yung iba kung saan-saan ko na sila itinanim. Ayan. At meron dito na tayo sa ating mga gumamela. Ayan. Dahil tag-ulan nga, tingnan naman ninyo ang gumamela. Ayan. Ayan, apo, kuhanan mo kami. Diyan ka, diyan ka. Dahil tag-ulan nga, ito na ang ating mga gumamela. Lumagpas na sila dito sa ating, teka, i-move natin. Lumagpas na sila dito sa pasamano natin. Ayan. Oh. Ito yung pink. Ito. Tapos ito yung, naglagpasan na sila lahat. Ito yung pink, nawala na yung mga bulaklak, hindi natin nahabol. Pero ito sila, oh. Ayan. May mga bagong buds sila. Malapit naman nang mag-unfurl yung mga yan, pero hindi na natin nahabol sa ating plant tour. Kaya, sayang nga lang. Ito naman, yung violet yata ito. Tama, violet. Ayan siya, ito yung violet. Tapos, ito yung white, ito lang ang nahabol natin. Ito yung white na meron siyang maroon sa gitna. Gustong-gusto ko ito. Ito ay bigay ng aking anak na lalaki. At itong dalawa na to, bigay sa akin ni Bunso, ni Nikki ito. Itong pink na ito. At saka violet. Tapos, ito, meron pa tayong mahahabol dito. Kasi 12 varieties ang ating mga gumamela. Ito, ayan, orange na single. Tapos, meron din tayong orange na double, pero wala din bulaklak. Sorry. At saka yan naman, yung red candle na tinatawag nila. Hindi ko alam yung scientific name niya. Tapos, yung isang nasa dulo na yan, yellow naman yan. Galing yan sa aking kapitbahay, kay Mami Olive Cancio. Yan, yellow yan. Yung maganda yung yellow na single din na yan na ating gumamela. Ayun, ito yung pinakita ko na huli na yellow na single. Pero ayan, tulog na siya. Nakapikit na. Ayan, yan yung galing kay Mami Olive. Tapos ito naman variegated na ito na gumamela. Galing ito kay Maring Donna ito. Galing ng Quezon. Tapos binigay niya sa akin na cuttings. Nabuhay ko at ito na siya. Variegation siya, kahit na walang bulaklak, napakaganda, dahon pa lang. Pero pag nagbulaklak ito, kulay red din ito. At ito naman,
Isa pa to, binigyan ako ng aking bunsong anak ng pera. Pambili ko daw ng halaman at isa ito sa binili kong halaman. Ang kulay naman ito ay old rose gumamela. Ayan, hindi rin natin inabutan ang kanyang bulaklak. Ayan, pero meron naman siyang buds na lumalabas. Kaya sayang naputulan ko na sila. Ito. Wala, paano na? Narawan na aking face. Ito. Tapos, ito naman yung ating double. Saan na ba? Hindi ko na makita. Ito naman yung orange na double natin. Yan. Ito. Ayan, malapit na. Ito. Salmon pink, salmon orange. Yung kulay. Double ito. Ang ganda, diba? At ito naman yung ating, nung binili ko ito, sabi, rubber plant. Ganyan nga ba bunga ng rubber plant? Ito. Parang fig tree May tawag sila dito sa rubber plant na ito. Ito. Hindi ko alam kung rubber plant nga ba ito o fig tree. Ayan. O tignan nyo, comment down below kung alam nyo ang pangalan ng halaman na ito, kung rubber plant nga ba ito o fig tree. Okay. At ito naman, orange na ito. Ang tagal-tagal na tumutubo na halaman sa garden ko ito. Hindi ko ito itinanim. Pero ang ganda niya. Nung pumunta ako sa tindahan ng halaman sa Silang, may mga tinda na ganito. So hindi ko na inalis kasi ang ganda nga naman, di ba? Tapos ito naman, ito yung isang klase na herb. Ito yung dill. Yan. Itinatanim ko kung saan-saan kasi ang ganda-ganda ng kanyang dahon. Tapos, ito naman yung ating mga zinnias. Ayan, ating mga zinnias ito. Pinatubo ko lang ito na zinnias. Kaya, ito na, asan na, nalito na ako. Ito, ayan, malapit nang magbulaklak. Tapos, ito naman yung ating, hindi ko alam kung ano itong plant na ito. Wala itong tinik. Pero ang bulaklak niya, pag nagbulaklak ito, akala mo nagbubulaklak na bougainvillea. Pero bilog-bilog yung kanyang petals. Ayan. At mabango yung kanyang amoy ng dahon. Ayan siya. Overgrown na rin siya, hindi ko na rin siya naputol, hindi ko kayang habulin ng kanilang paglaki pag ganito na tag-ulan. At itong isa naman na ito, hindi ko makita. Ito naman, yung nagbubulaklak ng yellow. Ayan siya. Ang ganda, diba? Kahit na walang bulaklak, dahon pa lang ang ganda na. O, ayan sila. At ito na. Ito naman, violet ang bulaklak nito. Nagbubulaklak din ito pag summer. Ito. Tapos na siya magbulaklak. Kung napapansin ninyo, ito na siya. Oh. Pinagbulaklakan niya. Ito yung, ang ganda-ganda nito pag summer kasi nagbubulaklak ng violet. Tapos ito yung ating zinnia. Oh, nagbulaklak na, diba? Ayun pa. Alam niyo ba na hiningi ko lang yung bulaklak na yan sa isang gas station? Yung zinnia na yan. Okay. At tapos ito na yung ating insulin plant. Ang lago-lago din pag ganitong tag-ulan. Ayan, meron pa tayong isang gumamela. Ito naman, pure white na gumamela ito. Tulog nga lang. Nako, late gumising si ating gumamela. O, tignan nyo, ang ganda, diba? Ayan yung kanyang bulaklak. Pure white. Yung pinakita ko kanina, meron maroon sa gitna. Ito naman, white siya. Ayan. Buksan natin mabuti. Ayan siya. Pure. Ay, nalaglag. Ayan. Sa poste na ating mga koleksyon ng aloe. Ayan. Tapos ito naman yung ating cryptanthus. Cryptanthus nga ba ito? Teka lang ha, ibaba ko. Ito ba, cryptanthus o bromeliad? Ito kasi, galing ito sa aking pamangkin. Ayan, hiningi ko.
Oh, hindi ko alam kung bromeliad o cryptanthus kasi kamukha ng bromeliad, kamukha din ng cryptanthus. So, comment down below kung alam nyo ang family na ito, kung sa cryptanthus ba o bromeliads. Ito, ang cryptanthus talaga. Yan siya. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Okay. Tapos, ito na yung ating enjoy photos. At ito naman, oh, ang ganda ng bulaklak niya. Yan. Tumubo din ito sa halamanan ko. Dahil nakita ko ito na isa din ito sa pinagbibili sa garden center sa Silang. Kinuha ko siya. At ito naman, tea plant na ito ay galing sa garden ng aking nanay. Ito, oh, ang ganda na ng dahon mula nung nilagay ko dito. Tapos, ito yung mga dati ko ng collection na tea plant. At dito naman sa taas, dito yung mga nakahanging na mga Hoya plant ko. At itong Hoya plant na ito, tignan nyo naman, meron na siyang, ayan, may bulaklak siya. Ang ganda nga, kulay pink. Ayan, Hoya plant. Hoya, hindi ko na alam kung ano yung variety na ito ng Hoya. Ito pa, iba pa rin varieties ito. Ito pa rin, iba pa rin. At ito naman ay Dischidia naman ito. At ito din, galing din ito sa garden ng aking nanay. Ito, okay. Tapos ayan, ang aking begonia, white, pero pink yung bulaklak. Tapos ito naman, galing sa aking kumare, diyan sa tawid bahay lang, Maring Donna ko, na aking friend na, ayan, yung sleeping photos, o tulog nga siya kahit tanghali na. At ito naman, yung ating Vitarifolium anthurium, yan. Tingnan nyo naman, o kaya siya din yung tinatawag na necktie. Tingnan nyo, para siyang necktie. Oh. Against the light pa rin. Against the light talaga. Okay, at ito naman si, ayan, ilagay ko na lang sa caption yung mga hindi ko mabanggit ang pangalan. Ayan siya. Exotica. Tapos ito naman, ating mga ibang mga nakahanging na ating mga Hoya. At ito si Hoya multiflora. Siguro kaya tinawag na multiflora kasi mas malaki yung bulaklak kaysa sa ibang mga Hoyas. Teka, tingnan natin yung nagbukadkad na kanyang bulaklak. Ito yung kanyang nagbukadkad na kanyang bulaklak. Multiflora nga kasi mas malalaki. At itong mga collection ko ng tea plant, iba-iba yan. Nasa 10 varieties din yung ating mga tea plant. At ito naman, ibang klase pa ito na ZZ plant. Ito, mas mahahaba yung dahon. Itong ZZ plant na ito. Inya na yellow. Oh, ayan. Binunot ko lang siya kahapon. Ayan, kita yung mga kalat. Okay lang. Tapos ito naman yung ating Epicia. Tingnan nyo naman ang ganda-ganda. Iba pa dito sa Epicia na puti na ito. Magkaiba sila. 3 klase ang Epicia na nandito sa paso na ito. Ito yung puti yung dahon. Ito naman yung brown. Tapos ito yung pink. Tapos, dito tayo ulit sa ating mga Hoya plant. Ito yung ating mga Hoya plant. Ayan. Tapos, ito ulit yung ating mga tea plant. Yan. Yan, kita na yung baba. Umakyat na hanggang taas yung ating yellow bell mula sa baba. Yan, sa bintana sa 2nd floor hanggang umakyat na doon sa 3rd floor plant box. O yun yung ating kawayan, nakikita mula dito. Ito naman yung aking golden pothos na umaakyat dito. Hindi ko na kasi naaayos ulit yung aking grotto dito.
Yan, ang aking grotto. Sorry po. Hindi ko na naasikaso. Kaya ayan, nagkagulo na yung mga halaman ko. At ang dami ng kalat dito. Aayusin ko pa yan. Huwag kayong mag-alala. I-video natin. At ito yung aking mga sariling propagation na hydrangea. Tapos, ito naman yung kakaibang halaman na nakain ng aphids nung summer. Binago ko na lang yung kanyang paso para maalis yung aphids. So, ayan siya. Tapos, ito pa rin, hydrangea pa rin ito. Pinanggalingan ng bulaklak, kaya pwedeng itanim. At ito naman yung ating propagation na mga coleus, ating neon philodendron, heart leaf. Ayan, umakyat na siya dyan. Tapos, ito yung ating daiphen. Lumaki na din siya dyan. Tapos, ito, tignan nyo, ang ganda di ba? Tricolor ang tawag nila dyan. Yung ating mother plant ng Philodendron Brazil. Ayan siya. Dahil tag-ulan, hindi na masyadong naaarawan dito. Morning sun lang siya talaga. Kaya yung iba, nawala yung variegation. Yan. Tapos ito naman, si Angiopothos. Ayan. Tapos, ito naman si ating mycans. Yan yung mother ng ating mycans. Matagal ko ng halaman ito. Hindi ko rin itinanim ito. Tumubo lang din sa aking halamanan. Kaya, pinapahalagaan ko ito. Hindi ko yan tinatanggal lahat. Madali lang itong buhayin. Tapos, ito naman yung ating rain lilies. Itong mga ito. Hindi nga lang sila nagbulaklak ngayon. Ayan, itong rain lilies na to. 3 klase ito. Ito pink. Itong iba ay white. Ito white. Ayan. Tapos, ito naman, nag-self-seeding siya na, lagay ko na lang sa caption. Tapos ito din, siling panigang na ito. Siling panigang ba ito? O siling labuyo? Na tumubo lang din dito. Ayan siya, nagbubulaklak na. Ang saya, diba? Okay, so tayo orchids na tong sari-sari na yan. Galing ito sa aking pamangkin sa norte. Yan, bigay sa akin nung libing ng nanay ko na nandun ako, binigay niya pag-uwi ko. At ito naman yung ating orchids na, ayan, ito naman yung aking orchids na bigay ng aking kumaret kumpare dito sa kapitbahay. At ito na yung ating fern collection. Ayan. Yan kay Teacher G sa kapitbahay itong fern na ito. Yan siya. At may tumubo na ZZ plant. Nakakatuwa, di ba? Ito naman, yung red bell pepper na aking tanim. Ayun siya. Meron siyang bunga. Pero tingin ko, ang mga red bell pepper ay ayaw nila yung tag-ulan. Kasi bakit nagdilaw yung dahon? Ayan siya. Tapos, ito naman yung ating desert rose. Ayan, dito natin nakikita talaga na overgrown ang ating mga halaman pagka tag-ulan. Kasi, tignan nyo, lagpas-lagpasan ng kanilang mga dahon. Kailangan na talaga nila ng panahon ng lola para sila linisin at i-prone yung iba. So, ito yung ating desert rose. Ayan siya. Lumago na at lumago din yung mga kasama niyang halaman sa gilid. Galing naman ito sa norte, galing sa aking hipag sa pinsan. Galing sa asawa ng aking pinsan itong Boston fern na ito. Boston fern nga ba? Okay, yan siya. Ito na halaman, bigay lang din sa akin ito ng aking kapitbahay. Kung tawagin ng aking panganay ay si Mestiza. At itong pinya na ito, pinagputulan namin ng pinya noong New Year. Tapos pinaupo ko siya dito sa maliit na paso na to. Tapos nabuhay. So siya, ayan na siya ngayon. Tapos, ayan, may mga spider plant ako dyan. Tumubo na lang.
Kasi tag-ulan na dati ay naghihingalo na. Tapos ito pa, ayan mga aking mga halaman dito na matatagal na din. Nakapag-propagate na ako niyan. Sana nga mabuhay. Kasi ito na si ating Philodendron gloriosum. Ayan siya, oh. Ang lalaki na. Ang laki ng dahon. Alam niyo ba na hindi ito mother? Siya ito yung kanyang anak. Na ipakita ko sa inyo mamaya sa third floor yung kanyang mother plant. At ito ulit ang ating Philodendron mayoy na propagation. At ito naman yung mother plant ng ating Philodendron. At itong nyug na ito, nakikita niyo yung nyug na yan. Pinulot ko na nyug sa bakuran ng aking nanay. Tignan niyo naman, nakatungtong lang sa may tubig na may biskwit. Ay, may tubig na pinagbasyoan ng biskwit. Pero kailangan palitan lagi para hindi pamugaran ng lamok. So yan yung napulot ko na nyug doon sa garden o bakuran ng bahay ng aking nanay. At tingnan nyo naman itong mga tumubo lang sa aking halamanan. Ito yung mga birds tree na fern. May tawag na iba dito eh. I-caption ko na lang. Ayan. Ayan, mga tumubo lang yung mga yan. Okay. Ito naman ang ating Philodendron glorious. Ayan. Sabi nila glorious kasi bilog yung kanyang stem. Ang laki niya na. Oh, tignan nyo, ang ganda. At ito yung ating propagation na Brazilian cherry. At ito naman yung ating Dischidia. Oh, ayan. Lumusog nung tag-ulan. Kasi halos mamatay na nung tag-araw. At ito, Dischidia pa rin. Ayan. Gumaganda na nga talaga nung tag-ulan. Kaya, kung meron tayong namamatay pag tag-ulan na halaman, gaya ng mga succulents, sila naman ay gumaganda. At ito, Philodendron pa rin. Philodendron. Wala, nakalimutan ko ng mga pangalan ng mga Philodendron ko. Pero okay lang, ilagay ko na lang sa caption. Tapos ito, oh, tignan nyo, oh, Black Forest, sabi nila. Dito, oh, medyo nakakasurvive na siya. Itong ating Anthurium. Ayan, nagbunga na siya. Oh. Sorry, against the light tayo. Ayan. At makakasurvive na to kasi tag-ulan na. At ito, sarili natin pa rin propagation. At ito naman, yung ating mga collection ng ating mga snake plant. Yan, hanggang doon. Ayan. Ayan sila. At ito naman, o tignan nyo naman, yung si ating, ang ganda. Ang lusog niya. Yung isa ko pang pinopagate na rubber tree. Yung neon rubber tree natin. Ito yung sabi ko na ibibigay ko sa aking pinsan, yung rubber tree na yan. Dito siya sa hindi nauulanan. At ito na ang aking sariling propagation na Adansonii. Oh, ayan. Ito si Monstera Adansonii. Dati akala ko Philodendron ito. Pero, siya pala ay isang Monstera. Si Adansonii, yun pinagpuputol ko na yung kanyang mother plant kasi wala nang maakyatan. So siya si Adansonii, madami ito, meron pa dito. Ayan siya. Oh, 'di ba? Tapos ito na si ating Syngonium Red Arrow. Yung pinakita ko kanina na hindi ko mabanggit yung pangalan. So siya si Syngonium Red Arrow. Di ba? Ang ganda. At tapos ito, yung ating propagation ng Syngonium albo. Okay, tapos, andito pa rin yung ating, ganito na dito, kalagayan dito talaga. Nagkadugtong-dugtong na sila. Tapos, ito yung ating, akin na po muna. Okay. Ito yung ating Philodendron Brazil. Ang ganda ng variegation nito.
umakyat na siya sa ating polycarbonate na bubong. Ayan siya. Tapos yan, syngonium na yan. Itong syngonium na ito. Ayan. Ayan. Doon ko ipapakita sa taas sa inyo yung mga yan. Kasi, mas malalaki sila doon. Mas kitang-kita nyo. Dito naman, dahil hindi nauulanan dito, naglagay ako ng mga succulent. Pero yung iba ay hindi pa rin nakaligtas. Ayan. Ito. Family lahat ng succulent yung mga yan. At ito yung mga pinubuhay ko pa lang, mga sarili kong propagation. Tapos, ayan siya, oh. Tapos ito yung mga sarili nating propagation. Ito pa rin si Rhaphidophora tetrasperma pa rin. Tapos, ito syngonium, chapensi, green. Okay. Tapos, ito yung ating mga ibang mga succulents. Ayan. Ano to? Variety ng aloe. Ayan. At saka, meron mga dwarf na ating mga snake plant. Ito naman yung ating Hoya plant. O, tignan nyo, ang ganda, diba? O, yan yung ating Hoya plant. Dumami na din siya. Dati kasi, ang liit nang mabili ko to. Yan. Tapos, ito yung ating Kerry Eye. Ayan. Si ating Kerry Eye, hindi ko na binuhusan para natural lang yung itsura ng dahon, hindi basa-basa. Ayan, si Kerry Eye natin. Ayan pa. Teka. Oh. Ito, mga sarili kong propagation ito. Nasa taas ang mother plant nila. Yung isa nga namatay, di ba? Oh. Ang ganda. Pwedeng pang regalo pagka Valentine's Day. At ito yung Kerry Eye variegated naman. Ayan siya. Kerry Eye variegated. Ayan, kung napapansin niyo yung zigzag cactus natin. Ayan sila. At ito naman si Indorup. Indorup Hoya. Ayan. Papakita ko din sa inyo kung paano natin buhayin ito, kung paano din natin i-propagate itong Hoya Indorup. Ayan, malaki na rin siya. Okay. Tapos, ito, hindi nakasurvive ito sa tag-araw. Itong ating Dischidia. At ito yung ating pothos ulit. Si Neon pothos. Ayan siya. Tapos ito ulit ang ating marble pothos. Ayan siya. Ito naman si ating Monstera Peru. Ayan siya. Ayan. Kung napapansin nyo, may mga tali-tali tayo. Gawa nung nagtutumbaan sila ng bumagyo. Tapos ito naman ang ating philodendron. Philodendron painted lady na pinagkuhanan natin ng mga ang ating propagation. Ayan, tignan nyo. Tumubo na yung ating pinagkuhanan. Ayan siya. At aking kinuha dito, ipapakita ko. Oh, ito na siya. Yung ating propagation. Okay. Philodendron Pink Princess. Pink Princess, ito. Yeah. Philodendron Pink Princess. Lapit mo nga, Apo. Lapit mo. Ayan, yan. Pakita mo ito, Apo. Ayan siya, yung dating variegation niya. Yang Pink Princess. Ito yung dati niyang variegation, oh. Ayan, sana huwag siyang mag-revert. Kasi, ayan. Ayan siya, dati. Ayan siya dati.
Ayun, nag-revert na siya halos. Kasi ito, wala na akong makitang variegation. May puntik-puntik pa naman, kahit papano. Ayan, ayan. May puntik-puntik pa naman. Sana wag siyang mag-revert. Okay. Tapos, kunin ko itong propagation ko na Pink Princess. Baka sakaling walang sumali sa kanyang, paso. Yung iba kasi sumasali sa kanyang paso. Ibang mga dahon. O, ito naman yung aking propagation na Pink Princess. At nakikita ko naman, kahit na papano, meron siyang variegation. Ito siya. Tapos itong bagong dahon, ito din. Yan. Okay, saka ito, yan. So ito si Baby Pink Princess natin. Pero nung araw, sa ganitong kalaki na Pink Princess, naku po, ang mahal-mahal na nung kalagitnaan ng pandemic, itong ganitong kalaki na Pink Princess. Pero ngayon, okay na, mura na. Ito naman si Jose Bono. Tignan nyo, sa sobrang sikip ng terrace garden ni Lola, ay hindi na magkanda-ugaga ang aking mga halaman, kaya ditali na sila talaga. O, tignan nyo, ang laki-laki. Ayan. O, diba? Siya si Jose Bono. Tapos, ayan, ganyan sila kalalaki. Atras ka po. Ayan, ganyan sila kalalaki. Nakapasulang sila sa baba. Okay. At, alika po, dahil may ipapakita ako sa kanila. Dito ka. Palit tayo ng pwesto. Okay, go. Go na tayo? Ito naman, si ating Philodendron White Princess. Kung nakikita nyo, full moon na siya. Ayan. Full moon na. Ayan. At pag ganun ka pa konti, apo. Ayan pa. Ito almost full moon na. Nakikita ba, apo? Yan, yan, yan. Yan. Almost full moon na. Ayan. Tapos ito, may kasama na pink. Oh. Tingnan ninyo ang ating White Princess. Ito almost full moon. Ito may kasamang pink. Ito naman ay nakikita ko full moon ito pagka nagbukadkad talaga o nag-unfurl. Ayan. Grabe, di ba? Ang ganda. Tapos ito, madali nga mamatay talaga o madaling mamatay talaga ang mga variegated na dahon. Lalo na yung mga puti niya. Kasi nga, ayun. Ayan. So, ganito na siyang kalaki. 5'4" ako. O ganito siya katas. Oo, nakapaso siya, pero ganito na siya kalaki. Kaya kailangan na rin natin siyang i-propagate sa susunod. Pero alam niyo ba na nang hinayang pa akong putulin siya dahil ang ganda-ganda ng mga dahon na pinapakita niya. Oo, totoo na tayong mga naghahalaman. Alam natin ng pag-variegation o variegated ang ating halaman, madali talagang mamatay yung kanyang mga dahon na kulay puti. Okay. So, ito siya. Okay, so ito na si ating White Princess. Dito naman tayo sa Philodendron Prince of Orange. Ayon sa nakikita ninyo, halos umabot na siya sa bubong. Ayan, halos umabot na siya sa bubong, kaya kailangan na rin natin siyang i-propagate. Ganito siyang kalaki kasi kailangan niya na talagang putulin at i-propagate si Prince of Orange natin. Ayan, kaya tignan naman ninyo, lukot-lukot na yung kanyang dahon, gawa nung hindi na sila makakilos. Talaga, masikip kasi talagang aking lugar. Kaya ito si ating Prince of Orange. Oh. Alam niyo ba, liit-liit lang nito nang binili ko kasi ang mahal-mahal pa noon. Tapos ito siya, hindi nagbago. Hindi siguro 30% morning sun lang sila dito dahil nasisilungan ng puno sa kapitbahay. Tapos, polycarbonate siya, pero pag midsummer, meron siya talagang net din doon sa polycarbonate na bubong para hindi rin mauulanan masyado. Dahil ayaw nila ng ulan nung mga bata pa sila, pero ngayon nakadikit na sila sa wall. Tapos ito naman, si ating Philodendron Royal Queen.
Ito yung mother ng ating Royal Queen. Napadami ko na rin ito ng sobra-sobra. Itong si mother ng Royal Queen. Ang laki-laki niya na. Hindi ko na siya binigyan ng fertilizer para hindi na siya masyadong tumangkad. Ayan siya, lumit na yung kanyang dahon. Ito si Philodendron Royal Queen. Halos magkasinlaki din sila ni Prince of Orange. Ganyan na sila kalalaki. Ayan. Itong si Royal Queen talaga, madaming beses ko na rin itong pinutol. Kaya madami na rin tayo sa taas makikita nito. So, ayan. Sa susunod na pupuntahan natin ay sa 3rd floor naman. Kaya tara na. Ayun, dito na tayo sa 3rd floor. At sa napapansin ninyo, punong-puno ng monstera at philodendrons yung ating likod. Itong mga philodendrons at monstera na nandito sa likod natin, karamihan dito ay sariling propagation ko na. At nilagay ko sa paso kasi nga, nasa 3rd floor lang tayo. Wala tayong lupa na mapagtatamnan. Pero lumalaki sila ng ganitong kalaki. So, ganon kabilis lumaki ang ating mga philodendrons kasi lalong-lalo na ngayon na tag-ulan. Ito kasi ay net lang ang bubong. Wala itong polycarbonate sa taas. Meron lang tayong 30% na shade ngayon dito sa taas dahil tapos na yung midsummer. Kaya lalo silang lumulusog ang ating mga philodendrons at monsteras. Ayan, ipapakita natin isa-isa. Ito si Red Majesty. Ayan, si Red Majesty. Tapos ito yung mother ng ating Philodendron Gloriosum. Mas maliliit yung kanyang dahon kaysa doon sa babies niya sa baba. Okay, pinatong natin dito sa poste. Ayan, si Philodendron Gloriosum. Okay, tapos ito naman ang baby ni Philodendron Royal Queen. Papansin nyo, ang taas niya na din. Ang taas niya na din, oh. Ang paso niya, nandun sa baba. Pakita mo, Apo. Nasa baba ang mga paso. Ayan. Nasa baba ang mga paso. Nandyan ang mga paso lahat nakalapag. Ayan. Sa lahat na pinapakita ko sa inyo sa taas, ay nakalapag sa paso. Tapos ito, si Philodendron Royal Queen. Tapos, ito naman si Joppy Eye. Ayan. Si Joppy Eye natin, tignan ninyo. Dati, sabi nila, 10,000 bawat isang dahon. Pero nung binili ko ito, dahil baby at binigay lang sa akin ng sobrang mura ni Pastor Olaes. Binigay niya sa akin ng 600 at 3 na yung dahon noon. Ayan, sarili niyang propagation kasi. At saka sa time na binili ko to, last year, murang-mura na talaga ang philodendrons. Kaya ayan, nagkaroon din ako sa wakas ng Philodendron Joppy Eye o kaya yung tinatawag natin na 696. 6968. Ayun. Tapos, ito na, nagwawala sila lahat. Ito din si Red Majesty. At ito din si, nakalimutan ko na yung pangalan. Mexicanum pala ito. Ito si Mexicanum natin. O yan, ayan. Naalala ko na pangalan kaya ituturo ko na ulit. Si Mexicanum. Ang laki-laki niya na din dito sa taas. Ayan, si Philodendron Mexicanum. Ang lusog-lusog niya, oh. Puputulin na rin natin yan. Kaya kung malapit kayo sa akin, i-PM ninyo ako o i-comment ninyo ako at bibigyan ko kayo for free. Kasi puputulin ko na ito next week. Sana maluwag yung oras ko para ma-video ko yung pagpopropagate ko. Okay. At dito na tayo sa Monstera Adansonii. Akala ko noon Philodendron itong Adansonii. O tignan nyo naman, hindi ko na naasikaso. Tignan nyo dito, ang layo ng narating ni Adansonii. O, yan. Ang layo ng narating. At ito, dito lang pala ang gusto nila sa wall na ito. Tapos ito pa rin si Tetrasperma. Oh, ang taas na rin ng narating ni Tetrasperma. At ito naman, baby ito ng ating
painted lady. O, nakikita pa ba po? Nakikita dyan, ang ganda ng dahon? Ayan, ito. Baby ito nung nasa baba. Lahat ng meron akong philodendron, dati iisa. Pero naparami ko na lang din. Tapos, asan pa? Ito naman yung mycans. Baby din ito ng ating mycans. Lahat ng nakikita ninyo ngayon dito ay baby lang sila dati. At sarili kong propagation. At ito pa. Nasaan na ba ako? May mga photos din doon sa likod. Napapansin ninyo may mga photos din. Ayan. Ayan, may mga neon photos, may mga, ano ba to? Basta may mga photos tayo dyan sa likod. Ito pa. Ayan. Saka, ito pa, madami. Meron din tayong Cebu Blue. Ayan. Sari-saring halaman na yung mga pinaakyat natin dyan. Ayan sila lahat. Ayan. At dito naman sa bandang taas, malapit na sa ating net, ayan naman yung collection natin ng mga syngonium. Ayan yung syngonium neon. Ito naman yung syngonium, at yan, iba pa rin klaseng syngonium yan. Syngonium pa rin yan. Ito, ang daming syngonium. Umaakyat na nga sila doon sa wall. Ayan. Ang dami natin syngonium dito. Nakalimutan ko nga lang yung kanilang mga pangalan. Ayan, comment down below. Ayan. Ito pa. Huwag nyo lang akong aawayin ha, kasi hindi ko alam pangalan ng aking mga syngonium. Nalimutan ko na kasi. Pasensya na kayo. Ayan. At ito, iba pa rin itong philodendron na to. Tignan nyo naman itong philodendron na ito. Ito yung philodendron. Ito naman yung ating sariling propagation. Ayan. Philodendron pa rin ito. Monstera. Yung ating monstera. Ayan. Deliciosa. Ang laki-laki niya at masaya din siya sa wall na yan. Ayan. Iba-ibang monstera at philodendrons din dito sa wall na ito. At tignan nyo naman yung ating nagwawalang golden pothos. Ang laki-laki niya. At umakyat na sila lahat sa wall. Ayan, ang dami nila. Maraming klase ang ating monstera at philodendrons dito. Nandito lahat yung ating mga collection. Ayan pa. Ayan, tignan nyo, nakabalot na sa ating wall. Monstera yan. O, tignan nyo, monstera. Kagaya nito, yan yung ating monstera. Ganito yung itsura niya. Ayan yung ating wall. Ito yung ating philodendron. Ating philodendron. Ayun, si Green Orlando. Philodendron, Green Orlando. At si philodendron. Oh, tingnan nyo. Ganda. Cebu Blue. Ang ating dancing lady. Orchids. At ang ating photos pa rin. Photos enjoy. Photos neon photos. At sari-saring photos na lang dirito. Ang lusog-lusog dahil nga malamig-lamig na ang panahon. At ito naman yung ating burl marks. Ayan. Tapos ito ang taas-taas na yung ating
golden palm. Ay, ito naman ang ating wave of love. Yung nilipat ko nung kailan lang. Ang laki-laki na ng ating wave of love. Bigay lang sa akin din ito ng aking friend na garden owner. Ayan, ang laki niya na. Tuwang-tuwa ako kasi nagbubulaklak na din siya. Ayan, sana magbigay siya ng seeds para maparami tayo, na magbahagi din tayo sa ating mga ibang friends. At meron din siyang baby sa likod. At nagbubulaklak din. Meron siyang baby, oh. Ito na. Pwede na. Malapit na tayo pwedeng mag-propagate. Anthurium. Oh, medyo tinamaan siya ng bagyo pero okay lang. Walang magagawa pag ganitong panahon. Pero marami naman siyang flower. Yan. Kaya okay lang din. Kaya dapat may gunting talaga ako pagka nandito ako kasi pinuputol ko na yung nakikita kong hindi magandang dahon. At ito naman yung ating hanging plant o kaya ating ito yung galing sa Yoki's Farm. Binili sa akin ito ng aking bunso. Naparami ko na siya. Tignan nyo naman, ang ganda-ganda niya. Oh, yan. Tapos yung orchids na yan, na nasa mangga, ayan, mangga yan dito sa rooftop. Ayan, tingnan nyo. Ayan. At yung table na nakikita nyo na yan, dito kami kumakain pag nagbabarbecue kami dito sa taas dati. Nung nandito pa yung mga anak ko. Ayan, yung table na yan. At itong nakikita nyo na to, reverted white princess ito. Kaya nilagay ko dito na naniniwala ako na magiging variegated pa rin siya. At itong fern na ito, nakuha ko lang na tumubo doon sa aking tanim na gulay na nakapaso. At ito naman si Prince Albert Philodendron. Ito si ating Prince Albert Philodendron. Gusto niya na rin magiging mother plant kasi nagwawala na din ang kanyang mga ugat. Oh. Yan, ang ganda. Ipapakita ko lang ang ating mga zinnias. Ito. Ito yung ating white zinnia. Tapos, ito yung kamantigi na tinatawag sa amin. Hindi ko lang alam talaga kung ano yung tawag sa kanya talaga o pangalan niya, ID niya. Ayun naman yung pink. O, isang fuchsia pink at saka isang baby pink ang meron tayo nito. Kamantigi ng tawag sa amin ito eh. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag sa varieties na ito. Pero sobrang gandang-ganda ako. Yung ating coleus. At ito naman, yung ating snake plant na, ayan, ang ganda, diba? Ito yung ating tarragon. At ito pa rin yung ating zinnia. Ang ganda, oh. Nagbubulaklak na sila. Tapos ito ay yellow. Ang ganda rin. Tapos ito yung ating mga bromeliads. Ito naman yung ating Cebu Blue. Ito ay ginagawang tea. Ayan sila. Nagbubulaklak na. At coleus pa din. At ito yung ating nakapaso na kakao. Wala siyang bunga. Pero ito, meron na siyang flower. Malapit na ulit magbunga ang ating kakao sa paso. Ayan siya. Ayan. At itong mga ito naman, yung ating mga bromeliads. Ayan. Aking mga ang ating bromeliads. Yan. Ang ating mga hoyas. Tapos, tingnan nyo. Ayan, bulaklak ng ating bromeliad. Yan siya.
Pa rin yung ating philodendron. Ayan. Baby pa rin ito ng ating philodendron, Royal Queen. At itong mga ito, yung ating pinang-i-indoor na mga photos. Ito. Ito yung pinang-i-indoor natin. Pare-pareho kasi sila ng paso. At ito naman yung ating mga bromeliads. Hindi na nalinis. May epicea pa. At meron tayo dyan yung ating mga orchids. Man nakatanim ang ating mga string of coins. Ayan. Diyan sa taas na yan. Yung ating mga string of coins. Bubong ng ating CR dito sa garden ito. Itong mga string of coins na nakikita ninyo. Meron kasing CR dito sa garden ko. Ayan. At meron din tayong mga air plants dito. Ayan sila. Talaga naman. O, tignan nyo naman yung ating mga halaman. Talagang umakyat na kung saan-saan. Ayan, ang ating mga orchids, ating mga air plants, tapos mga vine na halaman. Meron din tayo ditong, ayan, wala kasing gumagamit dito sa taas, kaya tignan nyo ang ating lavatory. Yan. Nagagamit lang ito pagka summer. Tapos may CR tayo dito, hindi na rin nagagamit. Nagagamit lang ito pag summer din. Tapos, ayan, ang bubong niya. Wala siyang bubong kundi halaman din. Kaya ganyan siya, ka-dirty. Hindi dirt yan. Naglumot na lang yan gawa ng walang nakatira dito ng 2 weeks na. Yung ating rooftop garden na, ayun, may tinanggal na tayo dyan kaya may nakasako na lupa. Ayan, yung ating kalachuchi nagdahon na gawa nung tapos na ang summer. At lumusog na din yung ating malunggay. Puputulin na natin kasi yung natin ang ating kalachuchi o desert rose na yan gawa ng masyado ng malalaki dito. At magtatanggal na rin tayo ng garden net kasi tapos na ang summer. At ito naman yung ating kalamansi. Nakikita yung red na kapitbahay. Red na bahay. Ito yung ating kalamansi. Ayan, ang dami-dami niya ulit bunga. Malapit na tayo ulit mag-harvest. Ayun, ang daming bunga ng ating kalamansi. Oh. Ayan. Ayan. Medyo tumubo na rin ang damo dito sa ating plant box. Ito naman yung ating pond. Lumaki na din ng husto ang mga water plants dito o kaya water lilies. Sobrang lusog din, gawa nung umulan din ng umulan. Tapos, ito ay philodendron pa rin yung umaakyat na yan. Tapos, ayan, meron pa rin tayo dyan, blue ternate. Napitas na natin ang kanyang bunga. Tapos, ito yung idinulot ng ating panahon ng midsummer. Namatay yung ating plant. At ito naman yung ating naghihingalo na spider plant. Nabuhay na lang siya ulit nung nagtag-ulan. At ito na yung ating variegated bananas. Ito yung galing sa aking ate. At ito naman yung galing sa aking balae sa pamangkin. At ito yung ating rubber plant collection dito sa 3rd floor. Ruby Belize. Ito naman si Moonshine. Ito naman si... nalimutan ko na. Lagay ko na lang sa caption.
Ito naman, iba pa rin ito. At ito naman yung daylily. Hindi ko man lang siya talaga mapabulaklak. Baka gusto niya ibang environment o ibang paso. Kaya kailangan mapabulaklak natin yung daylily na yan. At ito, lumaki na ulit yung aking Japanese yucca na dati ito ang taas-taas na. Pero pinutol ko yung malaking mataas na yon at yung baby na nabuhay ko, siya yung itinanim ko na ito. So ito na siya ngayon, malaki na siya ulit. Ayan, ganyan na siyang kalaki. At itong Bunchosa argenti o Australian fruit na ito ay na-propagate ko lang ito na buto. Kaya ito na siya ulit, malaki na. Naitanim ko sa baba, ipapakita ko pag nag-plant tour tayo sa ground floor. Ipapakita ko yung mother plant nito, okay? Kasi, ayan na sila. Dahil sobrang busy ang inyong lola, ang fertilizer ko lang nito, yung slow release na 14-14-14. At saka, yung mga organic na fertilizer na ginagawa ko, gaya ng pinagbalatan ng gulay, pinagbalatan ng prutas. Yun lang ang fertilizer ng aking mga halaman para organic. Lalong-lalo na yung mga prutas na tanim ko na nagbubunga, na hina-harvest din namin. Yun yung fertilizer na binibigay ko sa kanila. Ng eggshells, balat ng prutas, at saka balat ng gulay. At saka yung pinuputol din natin ng mga malunggay at saka mga dahon, pwede rin natin gawin sariling fertilizer. Medyo kulang lang ako sa lugar, kaya nakita nyo medyo makalat dahil sobrang maliit lang ang aking terrace garden. Pero, sinasabi ko sa inyo, mga kaplantita, kaplantlola dyan, hindi naman hadlang ang maliit na lugar para tayo magtanim ng halaman kung gusto talaga natin maghalaman. Kasi pwede rin tayong magtanim ng gulay sa paso. Pwede rin tayo magtanim ng prutas sa paso at mapapabunga natin yon. Kaya kung makikita ninyo yung aking mga ibang vlog dito sa Going Green Dasma o Going Green Das Grandma PH, makikita nyo mga nakapaso na mga prutas na nag-harvest ako, nakapaso na mga gulay na nag-harvest ako. Kaya hindi hadlang ng maliit lang ang lugar natin kung gusto talaga natin maghalaman at kung mahilig tayo maghalaman. At pagdating naman sa fertilizer, hindi naman kailangan yung mga mamahalin na fertilizer. Kung meron man tayong nabibili na medyo mahal na fertilizer, yun naman yung every 3 months lang kung ilagay, hindi yung every week. Yung every week na nilalagay natin, sila naman yung mga organic na fertilizer na kagaya ng sarili lang natin compost na gaya ng pinagbalatan nga ng gulay na sinabi ko at pinagbalatan ng prutas at yung mga dahon na nakukuha din natin sa mga halaman natin. Okay? Naman pala si Lolo, kita nyo naman, kailan lang umulan, pero nagdidilig na siya, so ganyan siya kasipag. Say hello naman dyan, Lolo. Hello. Yan ang aking apo. Siya ang cameraman ko ngayon. May construction sa kapitbahay namin kaya medyo maingay. At yung nakikita nyo na net na yan, pag nasa rooftop garden pala ang inyong halamanan, ay kailangan meron din kayong nakaabang na net, lalong-lalo na kung meron kayong iniingatan na halaman. Pagdating ng mabalitaan nyo na may bagyo, ibababa nyo yan at itatali nyo sa mga gilid para kontrolado yung hangin na tatama sa inyong mga iniingatan na halaman. So, meron tayong net na nakaabang na ganyan. Paikot yan hanggang doon. At lola lang ang naggawa niyan. Kaya hindi ganun kaganda. Okay, so dito na tayo sa ating mother plant ng mga hoyas natin. Ito naman yung ating hoya ngayon. Yan, mother plant yan. At ito yung mother plant ng ating Kerry Eye. Ayan siya. Yung mother plant. Nagtampo yata nung pinagkukuha ko yung anak niya. Tignan nyo naman, medyo nalungkot. Kaya ituloy na natin putulin para buhayin natin ito. Kasi parang nalungkot nga siya talaga. Kasi tignan nyo, pinagpuputol ko.
Okay. So, buhayin natin ito. Ito, Apo. Don't forget ito, Apo. Ayan. Tapos, tignan nyo naman itong ating moss. Spanish moss nga ang tawag nila dito. Comment down below naman kung anong tawag talaga dito sa moss na ito. Ang ganda-ganda. Yun nga lang, pag tumawid na dito sa ating firewall, baka kasi maglaglagan yung dahon niya doon sa bubong ng kapitbahay. Kaya sinisikap ko din na pinuputol dito ito. Sobrang busy lang ako sa ngayon. Tapos ito naman yung ating mother plant ng Hoya ovovata. At ito naman yung ating Hoya, hindi ito mother plant. Tapos ito yung isa natin kalachuchi. Ayan. Nagdahon na. Pero hindi natin babawasan yan kasi nakapaso naman. At saka kontrolado din paglaki. Tapos ito naman yung ating kamyas na bilog. Ayan siya. At ito naman yung ating cashew na nakapaso. At ito naman, sorry, nakikita natin. Nakikita na natin yung kapitbahay kasi nasa plant box tayo ulit ngayon. At ito naman yung himbabao. Sino sa inyong nakakakilala ng himbabao? Ginugulay yan. Na tayo. Tingnan nyo naman, nakarating na dito sa third floor yung ating yellow bell. Nakikita nyo yung mga bulaklak ng ating yellow bell. Ito, galing lang sa galing sa baba ito, sa ground floor. Pero umakyat hanggang dito sa third floor. Tapos, asan na tayo? Sino sa inyong nakakakilala ng Quercus fruit o kaya aratiles? Nakakita na ba kayo ng aratiles? O may nakakakilala ba sa inyo ng aratiles? Nung kapanahunan ko, nung bata pa ako, ito yung sinusungkit namin na kinakain namin ang bunga nitong aratiles na ito. Ito ay nakapaso lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi hadlang ang pagtatanim ng prutas, kahit na yung mga prutas na galing gubat, hindi hadlang na wala kayong lupa na pagtatamnan kasi pwede ito sa paso. Ayun sa nakikita nyo, itong tanim ko na aratiles na to, ayun lang, ganun lang kaliit ang kanyang paso. Nasa 1 gallon lang, pero sa nakikita nyo, ang dami-dami niyang bunga. Ayan, malapit na tayo ulit mag-harvest ng aratiles na hindi tayo aakyat sa puno o sa gilid-gilid ng kalsada, nasa third floor. Pwede natin isubo agad pagkatapos natin pitasin dahil siguradong malinis ito, hindi naihian ng aso o hindi naman naduraan ng mga nagdadaan. Okay? At ito na yung ating hello, Apo. Cute. At ito na yung ating Brazilian cherry. Itong Brazilian cherry na ito, nakwento ko na ba sa inyo na kumain lang kami sa Teresa's Garden Restaurant. Pinakain ako ng aking anak doon, ang aking mga anak doon. At yung nilagay nila na sa dessert ng banana, na ito yun. At napakamahal daw itong prutas na ito. Pero alam nyo, itinanim ko yung buto na yon at ito na siya. Si Brazilian cherry na alam niyo ba na 150,000 daw ang puno nito. Biro mo, nagkaroon ako ng worth of 150,000 na puno na libre lang. So ito si Brazilian cherry natin. Kung meron tayong Brazilian cherry, meron din tayong paminta syempre. Ayan. Ito yung ating paminta. Hindi nga lang natin inabutan yung kanyang bunga. Ito yung at sorry at hindi nakaligtas ang tanim ni Lolo na Doña Aurora. Ito yung hindi nakaligtas ng bumagyo. Kasi labas siya dito sa ating net. Malaking puno na kasi yun at matanda na yung puno. Okay. Pero meron naman nakatanim dito sa kanyang paso pa kasi meron siyang fern at meron pang hosta at meron pang oregano. Siguro matanda na rin yun kasi ang tanda na itong puno na ito. Kung napapansin ninyo, ito na yung kanyang stem at ito na yung ating sitaw. Ayan, nagbubunga na ang sitaw dito sa taas. Ayan, nagbubulaklak. Ito siya. Tapos may mga luya.
Ayan siya. Ito naman yung ating citronella. Citronella ito. Hindi ito tanlad o hindi ito lemongrass. Tignan nyo ang pagkakaiba pag citronella, pula yung kanyang stem. Ayan ang ating citronella. Ito naman ang tanlad. Ang tanlad kasi ay green lang yung kanyang stem. Ito yung tanlad. Yan. Tingnan nyo. Green. Green yung kanyang stem. Tanlad o lemongrass. Yan siya. Yan yung kaiba. At magkaiba din siyempre yung amoy. Sa inyo nakakakilala ng siniguelas. Ito naman, siniguelas din sa paso ito. Nakaka-harvest din kami ng bunga nito kahit na nakapaso lang siya. Lahat-lahat na nakikita niyong prutas dito na tanim ko ay nakatanim lahat yan sa paso. Kasi sa napapansin ninyo, nasa 3rd floor tayo. Ayan. Ito na. Ayan. Yan naman yung rain lilies. Oh. Ito na tayo sa mga collection natin ng succulents. Ito, collection ito ng ating aloe. Ito naman yung succulent. Aloe pa rin. Succulent pa rin. Ang gaganda. At yun, ang ganda, di ba? Tapos ito. Ito yung Forever Rich Red. Yan. Forever Rich Red. Ayan sila. Tapos ito. Ito yung ating mga succulents. Yan. Pag malalaki naman na ang ating mga succulents, ay ito ang pinakagustong gusto ko. Ito yung halaman na hindi malungkot yung itsura niya. Kahit na violet siya, pero hindi malungkot siya. Hindi siya malungkot tignan. Ang ganda, diba? Tapos, ang ganda rin yung kanyang bulaklak. Ito pa rin, ay distidia pa rin ito. Ayan, medyo nag-yellow siya nung summer, o kaya naman, yung mga nag-yellow na yan, pwedeng nag-matured na rin. At ito yung ating plant box dito sa 3rd floor. Ayan, kailangan pang ayusin ni Lola yan, plant box na yan. Ito, meron tayong irrigation. Ayan, pag inon natin yan, automatic magdidilig na siya. Kasi meron pipe papunta doon. Siya yung nagdidilig dito sa ating plant box dito. So, philodendron pa rin yung mga nandito. Yan. Ito yung ating bronze snake plant. Galing ito kay Maring Donna. Eating princess natin na philodendron. Sariling propagation ko na yan. At ito naman si Squammy. Si Squammy ferrum, ayan. Ang dami-dami niya na din. Tapos, ito naman si Red Sun. Ganda, di ba? Ganda ni Red Sun. Tapos, ito si Birkins natin. Nag-mature na si Birkins. Ayan. Si Birkins. Ito pa, Birkins natin. Tapos, ito naman si Moonlight. Oh!
Bakit nasunog ka pa rin, Moonlight? Tapos ito naman si Green Princess. Sabi nila dito, ewan ko lang. Meron hindi nakaligtas dito. Pero okay lang, ganun talaga. Tingnan nyo naman itong epicea na to. Hindi bang ganda? Pretty. Ganda niya, oh. Oh. Nandito siya sa ating puno ng ating rubber plant. Ang dami pa natin papakita. Oh, ito. Philodendrons pa itong manandito. Ayan. Silver sword. Philodendron. Ito pa. Saka ito pa, oh. Ang dami pa rin, di ba? Ito yung Campos Portuanum natin. Mother plant ng Campos Portuanum. Medyo bulol-bulol ng lola. Ayan si Campos Portuanum. Tapos ito yung pinutol natin na White Princess. Oh. Ayan, tignan nyo. Ayan, ang dahon ng White Princess. Akala ko reverted na ito noon. Kaya nilagay ko dito sa taas. Pero ayan, napansin ninyo, nagpuputi-puti na siya ulit. Nagiging White Princess na ulit. Kaya huwag tayong matakot. Pag medyo nag-reverted na yung ating plant, ilipat natin sa lugar na mas maliwanag. Tinatamaan ng morning sun para bumalik yung kanyang variegation. Tapos ito naman yung ating forest tea plant. Ayan, dito. Tapos meron tayo ulit ube na tumubo. Ito naman yung ating bird's nest fern. Ang laki na din. Tapos, itong fern na ito, nakuha ko din ito sa bakuran ng ating nanay. Tapos ito ulit yung ating fruit. Mulberry fruit. Hanggang dito na lang muna. Sa susunod naman yung iba natin mga halaman sa baba. Sana nagustuhan ninyo at nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyong panunood. At sana huwag kalimutan mag-like and subscribe kung bago pa kayo sa ating channel. Happy planting! Bye-bye!